si dating commissioner na sikan ka namin mamaya. Pakinggan muna natin si Attorney Yvette at may dadagdag sa tungkol dito sa interim release, yung mga legal aspects, ano bang maaari nating asahan. Attorney Yvette? Yes po, yes po. Yung ano kasi isa sa magiging malakas na pwedeng magdetermina sa aking palagay na mabaliktad nitong appeals chamber ang hindi pagpayag ng pre-trial chamber ng interim release ay yung kalusugan, yung kasalukuyang kalusugan ng ating dating presidente. Kung may papakita na talaga for humanitarian reasons, kailangan na po siyang ilabas. Marami na ho tayong nadidinig na sinasabing nahulog si Tatay Digong, na tumama ang ulo sa sahig, may mga kwentong inilabas siya ng ambulansya. Wala ho ako bilang Pilipino at isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Wala ho akong direct knowledge na sinasabi ng ICC ko ano ang kasalukuyang health condition ng ating kababayan na Pilipino para ma-justify ang kanyang patuloy na pagkakakulong sa loob ng ICC. So kung mapapatunayan at tingin ko naman po ginawa naman lahat ng abogado ng ating dating Pangulo ang lahat ng makakaya nila upang i-justify, bigyang basehan ang kanyang interim release. In fact, hindi nga lang po dinisclose yung host country pero meron naman pong willing, na host country at sisiguraduhin sa mahigpit na mga kondisyon hindi mapapatakas ang ating dating presidente, and they can assure that one plus yung health condition, umaasa po tayo na makikita ito ng appeals chamber at mapapayagan po na magkaroon ng interim release. Kaya nga po sinabi ni Attorney Lambino, hindi naman sinasabi na hindi na itutuloy. Ituloy! Bakit hindi? Dahil yun naman sinabi ng ating Pangulo. Subalit, sa pagkakataon na ito, mas dapat manaig ang karapatang pangtao, especially on the humanitarian aspect. At alam ko po, tayo ho ay nananalangin na magkaroon ho ng enlightenment ang appeals chamber na makita po itong aspeto hong ito upang mabaliktad ang desisyon ng pre-trial chamber sa hindi pagpapagbigay ng interim release sa ating dating presidente. Yeah, yung mga tumututol na mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga grupo ng tinatawag dito sa atin ng mga kaliwa, pero legally sila yung mga terorista. O kaya yung mga ibang mga kulay, si Kapi medyo kulay pink ka ngayon, o kaya yung mga dilawan, o kaya may tinatawag nating DDH, yung mga diehard Duterte haters. Ay gusto nila mamatay na yata si Tatay Digong sa kulungan. Hindi ba yun ang napaka-un-Filipino? Diba? Un-Filipino po yun. Yan ang tunay na un-Filipino. Alam naman po natin may presumption of innocence. Hindi pa nga yan nasisintensyahan. Pero ayaw nilang mabigyan man lang ng interim release si Tatay Digong. Gusto nilang mabulok si Tatay Digong dyan sa kulungan sa Netherlands habang dinidinig yung kaso niya. Tingnan nyo na lamang po ang nangyayari ngayon tungkol sa droga. Di lamang sa Pilipinas, sa natin naglipanan na ngayon ang droga. At sinabi nga ni Attorney Mike, ni Mayor Krama, na criminality is so rampant all over the country now. Ano ang reason yan? Because of drugs. At nakikita natin yung ginagawa ng Amerika ngayon dyan sa Caribbean, sa Venezuela, di ba? Lahat ng mga bangka o kaya yung mga motorboat, speedboat na mabibilis na tumatakbo sa karagatan, lahat yan binobomba at talagang sinisira, pinapatay ng Amerika. Hindi ba nila kinukundina yon as crime against humanity? Pareho lang naman ng reason Drug war sa Amerika. Kaya kung doon sa Amerika hindi kinukundina, bakit yung ilan bang tao yung sinasabi nilang na biktima na nagreklamo against Tatay Digong ng crimes against humanity? So itong mga Duterte diehard haters, yung gusto nyo ipagpilitan po ninyong makulong si PRRD, un-Filipino po, following the language of one senator. That is very un-Filipino. Na yung tao na alam mong hindi pa naman nasisintensya, lalong-lalo na yung edad niya, yung kanyang health situation, ay hindi mo papayagan na mapagbigyan ng interim release. That's very un-Filipino.
Karaul, dagdagan ko lang ng ano. Papasensya na po ito, pero yung salitang putang ina, sinabi na ho yan ng Supreme Court, hindi ho yan libelous, no? Hindi ho yan libelous. Kasi karaniwang sinasambit yan ng mga Pilipino. Ang masakit ho, lalong-lalo na ho sa akin, ay yung mga nababasa ko at nadidinig ko na sinasabing, bring him bones. Napakasakit. Yun yung sinasabi ni Carol na napaka-un-Filipino. Wala wala sa ano natin yon sa pagiging makabayan kung sasabihin mo na bring him bones. At yung isa pang sinasabi rin nila na may panibagong karton. Hindi ho ugali natin yan. Kaya kasama ho ni Karaol, hindi ho ako sumasang-ayon doon sa mga DDH, doon sa mga makabayan, doon sa mga nakikisimpatya sa kanila na yun ang mga sinasambit. Yeah. Pakinggan natin si Karimar tungkol naman sa DSWD, yung sinampanyang kaso. Una binabati ko po yung 12 million na senior citizens sa Pilipinas. Ito po yung sektor na hindi masyadong naiintindihan o iniintindi ng gobyerno. Yung pong, meron pong pinal sa Supreme Court, pero siguro mamaya na po natin yung i-discuss. Meron po kasing nirelease na executive order na unconstitutional ang Malacanang noong September 18. Doon muna po tayo sa interim release. Kung magkakaroon ng oras, mamaya di-discuss. Salamat. Anyway, doon po sa interim release, meron pong kasabihan sa Bicol na ibaling ngayang paslo, bako lang para hapon. Ang sabi kung tatagalogin po, hindi bari raw swapang, wag ka lang magnanakaw. Ang problema, yung hinaharap natin ngayon, swapang na, magnanakaw pa. Diba? So yun po yung dahilan. Ngayon, kung titingnan po natin yung interim release, siguro nga po tama si Karaul, si Atty. Raul, kailangan natin dito panalangin. Kasi yung pong ICC, wala po silang standing na issue ngayon. Walang nakakulong sa kanila ngayon, walang kaso kundi yung kay PRRD. So kung i-release nila si PRRD, baka wala nang dahilan para sumuporta sa ICC yung mga gobyerno sa Europe. Diba? However, on the other hand, kung sakaling magkakaroon ng masamang bagay na mangyayari kay PRRD, kung mamamatay siya, wag naman sa ICC, hindi kayang harapin ng ICC kung paano niya ipapaliwanag sa buong mundo na yung hindi pa naman convicted at saka merong sakit, i-retain nila. So ang masasabi ko po, siguro kailangan natin talaga yung panalangin na maintindihan ng ICC yung risk na baka merong mangyari kay PRRD habang nakakulong sa ICC na nililipis, baka yun yung maging dahilan para pagbigyan nila yung request for interim release. Okay po. Dugtungan ko lang po, Karimar, para po sa paglilinaw, no? Sa totoo lang po, nililihis lang tayo ng mga yan Nililito lang nila ang mga Pilipino, mga kababayan natin. Sa totoo lang, wala pa siyang napapatunayan o hindi pa dumaan sa tamang proseso. Lahat. Bakit hindi natin talagang bigyang diin na si FPRRD ay kinidnap? Hindi ito tama. At yun ang dapat panindigan. Hubarin kung anuman kulay meron tayo. Respetuhin natin ang ating bayan, ang ating bansa sa pamamagitan ng pagtatanggol sa ating pong kababayan na kinuha, kinidnap. Pagkatapos kinulong, hindi pa po nasasabihan kung ano talagang tinutumbok nilang kaso kay FPRRD, pero kinukundina na nila at sinasarado na nilang lahat para bang wala na siyang karapatang lumaban at wala na siyang karapatang bumalik dito. At talagang masakit yung sinasabi kanina, narinig ko kay Atty. Yvette, that instead lang ang panawagan ng sambayan ng Pilipino is bring him home, tapos sisigaw sila ng bring him bones. So doon pa lang malinaw na ang talagang laban nila ay talagang burahin si Pangulong Duterte sa ating bansa. Burahin man nila ito sa salita at sa mga pinalalabas nila, puro hindi totoo mga kung ano-anong salita laban kay FPRRD. Hindi nila mabura yung mga nakabaon na sa puso ng sambayan ng Pilipino na magagandang naitanim na talagang tunay na pagtulong at pagbaba
sa mga Pilipinong nagdarahop. Kaya nga ngayon, kung hindi tayo maninindigan, kung talagang maghihiwalay-hiwalay pa rin tayo ng kulay, kung nagawa nila to sa ating FPRRD, kahit kanina po sa atin, gagawin at gagawin nila ng paulit-ulit. Kaya nga tayo'y lugmok na. Pinapaikot nila tayo sa mga paratang na hindi totoo, sa mga news na hindi totoo, at yan po yung susunod nating topic. Ito po, mainit-init pa dahil meron na naman, ito para tong kapihan sa PDP. May episode, may part 1, part 2, part 3. At alam natin ng ating mga kasamahan sa media, vloggers, mga influencers na nandito ngayong araw, updated kayo. Kaya gusto ko sana susugan ito ni Kaibet, yung sa ating pong second na talakayan. Kaya nga, muli gusto ko pong habol. Ako po'y naka-pink. Maganda po yung pink, di po ba? Pag nagre-regalo kayo sa mga girlfriends nyo, pink din ang choice nila. Pero tandaan ninyo, isang tabi natin ang kulay. Panindigan natin kung anong dapat panindigan bilang isang Pilipino. Protektahan natin ang ating karapatan, protektahan natin ang ating bayan. Apo, malinaw po ang aming paninindigan at isa lamang po ang sinisigaw ng PDP. Hustisya, laban po sa korupsyon na nangyayari na paulit-ulit na nililihis ng mga, alam na ninyo, sabi nila pink, hindi po pink, yellow, hindi po yellow, ang daming kulay. Pero tandaan natin, kayo ang kulay natin bilang Pilipino. Diyan tayo magkakapantay-pantay.